Bago sumabog ang bomba, anong balak mong gawin? Tanong ni Jet habang masamang nakatingin kay Chloe. Mabilis na lumayo si Chloe kay Adeline. Napalunok siya ng sunod-sunod. I'm just checking her. She's my daughter. Is it now a crime to check up on her? Besides, pakakawalan din naman siya ng amo mo. Oras na sumama ako sa kanya papuntang ibang bansa. Is there any problem? Chloe said without even blinking. Ngumiti si Jet at pagkatapos ay tumango. I see. Naglakad siya palapit kay Jacob at bumulong. I'm done playing. Let's end this game. Tumunghay si Jacob at ngumiti. Nagtatakang tinignan ni Adeline at Chloe ang dalawa. Nakuha mo ba? Tanong ni Jacob. Oo, Kuya Jacob. Tugon ni Jet. Namilog ang mga mata ni Adeline at Chloe sa kanilang narinig. What's happening? Chloe asked. That Jet called Jacob, Kuya? Adeline murmured. Magkapatid sila? Malakas na tanong ni Adeline at Chloe habang nalalaki ang mga mata sa isa't isa. Tinulungan ni Jet na makatayo si Jacob. Our secret's out, aniya. Lumakad si Jacob palapit kay Adeline at inalis ang tali nito sa katawan. Tinitigan niya ito sa mga mata at saka ngumiti. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kalmadong tanong ni Adeline. It's a surprise. Anyway, meet my younger brother, Jet Jamison Lee. Isa siyang outcast dahil pinili niya maging outcast. Hinayaan siya ni Papa na mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Pagkatapos niya magmakaawa, hindi ko alam na nagtatrabaho pala siya bilang isa sa mga bodyguard ni Mr. Digos. Bueno, sinagot ng Diyos ang aming mga panalangin sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jet dito. Nagulat din siya nang makita niyang isa ko sa mga bihag ng amo niya. Pinlano namin ito bago kami lumipat dito. Sana wag kang magalit. Paliwanag ni Jacob habang nakangiti. Halos hindi na siya makakita dahil sa pagang-paga niyang mga mata. Hinampas ni Adeline sa balikat si Jacob. Napangiwi naman si Jacob dahil kumirot yon. I'm sorry, Adeline said as she faked her smile. I guess you are mad, Jacob said. No, I'm not. Nagulat lang talaga ako. May kapatid ka pa pala. It means dalawa kayong legitimate son ni Papa. Binaling ni Adeline ang tingin niya kay Chloe. Tumayo siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Now, I can hug you back. Namiss kita na sobra, inay. Lumuluhang sabi niya. Mamaya na kayo magdramahan. Kailangan na nating makaalis dito bago pa may sipang bumalik ng amo ko. I mean, former boss. Sambit ni Jet. Nagmamadaling tinungo ni na Jacob, Adeline, Chloe at Jet ang kinaroroonan ng elevator. Agad na pinindot ni Jet ang buton papunta sa ground floor. Kaya pala, wala sa sariling wika ni Adeline. Kumunot ang noon ni Jacob. Kaya pala magkamukha kayong dalawa, nakangising sabi ni Adeline. Tumaas ang dalawa niyang kilay ng ilang beses. Nagkatinginan ng magkapatid. Nakaakbay si Jacob kay Jet dahil masakit ang buo niyang katawan. Umiwas ng tingin si Jacob kay Jet. Di hamak naman na mas gwapo ako sa kanya. Kahit nga bugbog sarado na ako, litaw pa rin ang kagapuhan ko. Di ba Adeline? Nakangiting turan niya. Adeline plastered the fake smile again. Tumango na lamang siya kay Jacob. Jet smiled. I disagree. Mas bata ako sa'yo Kuya Jacob, kaya mas fresh at mas gwapo ako. Tumingin siya sa taas ng elevator. Malapit na sila sa ground floor. Maraming salamat sa iyong magkapatid, lalo na sa iyo Jet. Hindi lang buhay ni na Jacob at Adeline ang niligtas mo, pati na rin ang akin. Napaluha si Chloe na sumagi sa isip niya na mabubuo ng kanilang pamilya. Nang makalabas sila ng elevator, Jet, sigurado ka pang hindi babalik sa silid na yun si Alfred? Tanong ni Jacob. Yes, I'm certain. He's in love with helicopters. Sigurado akong tinitest na niya ngayon ang helicopter sa rooftop. We need to leave this building. Hurry! Inalalayan pa rin niya ang kanyang kuya patungo sa labas ng gusali. Nang makalabas na silang lahat ay tumingala siya. Hindi pa niya napapalipad ang helicopter. Doon muna kayo sa sasakyan. May gagawin lang ako. Aniya. Kami na lang ni Inay ang lalalay kay Jacob. Gawin mo nang dapat mong gawin, sabi ni Adeline.
Aalis na sana si Jet nang bigla siyang pigilan sa kamay ni Chloe. May problema po ba? Pakisiguradong makakaligtas si Alfred. Huwag mo siyang patayin. Kailangan siyang parusahan ng batas, sabi ni Chloe. Tumango si Jet at ngumiti. Don't worry tita, that's our plan. See you later po, wika niya bago tuluyang umalis. Ingat Jet, sabay-sabay na sabi ng tatlo na isakay na mag-ina si Jacob sa sasakyan. Humihingal na umupo si Adeline sa may passenger seat habang si Chloe naman ay agad na kinuha ang kanyang cellphone para ipaalam kina Divina at Roel ang magandang balita. Si Jacob naman ay nakaramdam ng pagkahilo. Pumikit si Adeline at nanalangin. Lord, thank you for saving us. Thank you for your unending grace and unconditional love, she prayed. Pagkamulat ng kanyang mga mata ay pinagmasdan niya ang natutulog na si Jacob. Maraming salamat sa malasakit at pagmamahal. Pasensya na kung hindi kita kayang piliin at mahalin. Balang araw, matatagpuan mo rin ang babaeng karapat-dapat na tumanggap ng pagmamahal mo. Aayusin niya sana ang buhok nito nang bigla siyang nabahala. Nakita niyang dumudugo na naman ang tagiliran ni Jacob. Hinipo niya ang noon nito. He's burning. Bulong niya. Tumingin siya kay Chloe. Inay, kailangan na po nating madala sa ospital si Jacob. Nag-aalalang sabi niya. Don't worry, I got this. Ako na magmamaneho. Maiwan ka na rito. Kailangan ding malaman ni Jet ang kalagay ng kanyang kuya at kung saan niya kami matatagpuan. Ani Chloe. Pero inay, gusto ko pong sumama. Giit ni Adeline habang nakatingin kay Jacob. Anak, huwag matigas ang ulo. I'll call you when we arrive in the hospital. Isa pa, tila may tinitingnan siya sa labas. Nandito ang asawa mo. Sabi niya habang sinusundan ng tingin ang tumatakbong si Lennon. Ano po? Nandito si Lennon? Mabilis na luminga sa paligid si Adeline para hanapin si Jacob pero hindi niya ito inabutan. Nandito siya. Busy ang lahat sa paghahanap sa inyo ni Jacob. Pati nang manugang ko at ang biyanan mo. Ini-start ni Chloe ang makina. Po, pero may sakit si senyor. I mean si Papa. Gulat na sambit ni Adeline. Hindi excuse yan para hindi iligtas sa mga taong mahal mo, Adeline. Mahal ka ng pamilya ni Lee. Nang higit pa sa inaakala mo't mahal din nila si Yael. Sige na, bumbakan at baka kung ano pang mangyari kay Jacob. Pagkabalik ni Jet, saka mupuntahan si Lennon. He ran towards that building. Tinuro ni Chloe ang kabilang gusali. Wala sa sariling bumaba ng sasakyan si Adeline. Nang makaalis na sina Chloe at Jacob ay tumingala siya sa kalangitan. Nagsisimula ng kumulog at kumidlat. Sa isang iglap, bigla na lamang siyang napaupo sa gilid ng kalsada nang bigla niyang marinig ang isang nakakabinging pagsabog. Ikinubli ni na Uno at Dos si Adeline sa kanilang likuran. Nakasabay nila itong pumunta sa gusaling yon at naisipan nilang sorpresahin ang kanilang amo. Nakakatakot man ang mga ngiti niyang, yan Uno at Dos, you're giving me false hope. Pinilit ni Lennon na tumayo sa sarili niyang mga paa. Bumitiw siya sa pagkakahawak ni na Sancho at Julius. Bakit po kayo umiiyak kamahalan? Tanong ni Uno. Tumikim si Lennon at tumingala. Mabuti na lamang at umuulan. Hindi halata ang kanyang mga luha, pero dahil sa basag niyang boses, nalaman ni na Uno at Dos na tumatangi siya. Who says I'm crying? I'm not weak, Lennon said. Kamahalan, hindi po mahinang mga taong umiiyak. Kailan pa po naging basehan ng pagiging malakas ang hindi pag-iyak? Okay lang naman po kung umiyak ng sobra ng sakit. Kung patong-patong ng mga problema. It's one of our ways to release stress, pressure, anger, disappointments, and even prayers at the same time. Hindi rin po nakakabawas sa ating pagkalalaki ang pag-iyak sa harap ng ibang tao. Wika ni Uno. Muling sinulyapan ni Lennon ang kabilang gusali na patuloy pa rin tinutupok ng apoy. Napaupo siya sa sahig. Pakiwari niya hinigop noon ang natitira niyang lakas sa kanyang katawan. Simula pa lang, pangarap ko na magkaroon ng masaya at buong pamilya. Hindi ko man yun matupad sa kinalakihan kong pamilya. Sa bubuin ko naman lang sanang pamilya pero... His voice cracked. Pero mukhang imposible na. Ano ang mukhang ihaharap ko sa anak ko kapag nalaman niyang wala man lang nagawa ang daddy niya para mailigtas ang mommy niya? Having a broken family is the worst case scenario a parent can give to his children. Nagkatinginan sina Uno at Dos bago nila tinignan ang nasusunog na gusali. Akala ba niya patay ng asawa niya? Bulong ni Dos sa tenga ni Uno. Sa tingin ko,
Sagot ni Uno. Agad na nilapitan ni na Sancho at Julius si Lennon at tinapik ito sa likod. Magpakatatag ka po, Sir Lennon. Alang-alang kay Noel. Masakit pong mawala ng isang ina pero wala na pong masasakit pa kapag magkasabay na mawawalang mga magulang na isang bata. Wala nang masasakit pa sa katotohanan nandyan ka lang po sa tabi ng anak niyong si Noel. Pero wala naman po sa kanyang atensyon mo. Payo ni Sancho. Tama si Sancho, kuya. Sa'yo lang huhugot ng lakas si Noel. Kailangan mo maging matatag para sa kanya. Segunda ni Julius. Napatingala sina Sancho, Julius at Lennon na biglang tumawa sina Uno at Dos. Nakakainsulto na kayong dalawa. Nagluluksa ako ngayon tapos nagagawa niyo pang ngumiti at tumawa. Anong klaseng tao kayo? Alam niyo ba kung gaano ko kamahal ang babaeng yun? Bata pa lang kami, mahal na mahal ko na siya. Bata pa lang kami, nagdarasal na ako sa Diyos na mapangasawa ko siya. Alam niyo ba kung gaano ako nasasaktan ngayon? Para akong pinapatay ng paulit-ulit. Ang tagal kong naligaw. Ang tagal kong naging tanga at utu-utu. Nasa harapan ko na palang babaeng sinisigaw ng puso ko. Pero anong ginawa ko sa kanya? Sinaktan ko siya. Hindi lang isa, 2 o 3 beses. Paulit-ulit ko siyang sinaktan. I made her fall. I impregnated her then. I chose to abandon her for the sake of another woman. Napakaiksipan ng panahon na nakakasama ko siya tapos mauuwi lang sa ganitong lahat. Kung kailan nakita na si Noel, saka naman mawawala si Adeline sa amin. Putang ina, pinaglalaroan ba ako ng tadhana dahil sa mga katarantaduhan kong nagawa noon? Bakit si Adeline pa? Bakit hindi na lang akong nawala total? Wala naman akong kwentang asawa at ama. Natigil sa pagsasalita si Lennon nang biglang nagsalita si Adeline. Sino bang nagsabing wala kang kwenta? Iharap mo sa akin at babanatan ko. Seryosong tura ni Adeline. Tila tumigil ang mundo ni Lennon nang makita niyang tumama ang liwanag ng ilaw sa rooftop sa mukha ni Adeline. Habang nagsasalita siya kanina ay unti-unting naghiwalay sa pagkakadikit sina Uno at Dos. Kumabog na sobrang lakas ang dibdib ni Lennon. Hindi na niya marinig ang sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Maging ang mga sinasabi ng kanyang asaway, hindi na rin niya maintindihan. Nakatingin siya sa gumagalaw na labi nito habang dahan-dahang lumalakad pa palapit dito. Lennon, nakikinig ka ba? Inis na tanong ni Adeline. Ang dami kong sinabi pero ni isa wala kang... Mabilis na itinaas ni Lennon ang baba ni Adeline sa kamarahan nitong hinalikan ng mga labi nito habang hawak ang pisngi nito. Nalaki ang mga mata ni Adeline habang ramdam na ramdam niya ang paggalaw ng labi ni Lennon. Hindi na niya namalayan ang pagtakbo nito papalapit sa kanya dahil sa sahig siya nakatingin habang sinisermonan ng kanyang asawa. Napakurap siya ng ilang beses at pagkatapos ay napapikit na makita niya ang mga gulat na mukha ni na Sancho, Julius, Uno at Dos. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Pakiramdam niya ay biglang uminit ang buong katawan niya. Sinubukan niyang pigilan si Lennon ngunit nabigo siya. Nang magkamalay sina Sancho, Julius, Uno at Dos na nahihiya sa kanila, si Adeline ay kaagad silang tumalikod sa mag-asawa. Malalapad ang kanilang mga ngiti at kapansin-pansin din sa kanilang mukha na kinikilig sila sa nangyayari. Tamang kilig lang muna ako sa relasyon ng iba, bulong ni Dos. Huwag ka kasing masyadong pihikan sa babae. Ikaw din, baka tumanda kang binata. Tinignan ni Uno ang pagkalalaki ni Dos. Sayang naman yan kung hindi mo magagamit. Natatawang turan niya. Napatawa na rin sina Sancho at Julius sa usapan ng dalawa. Dos, kapag naghanap ka ng chika babes, isama mo naman itong si Sancho. Pabirong sabi ni Julius. Hindi ko alam na isa ka palang bugaw. Pabiro namang banat ni Sancho. Nakangiti habang naghahabol ng hininga sina Lennon at Adeline. Niyakap nila ang namahigpit ang isa't isa. At pagkatapos ay muli na namang siniil ng halik ni Lennon ang kanyang asawa. Kasalan na yan! Sigaw ni na Sancho at Julius. Makakatikim na ng pupor! Sigaw naman ni Dos. Kumunot ang noon ng lahat. Anong pupor? Sabay-sabay na tanong ni na Lennon, Adeline, Sancho, Julius at Uno. Pagkain po yun sa probinsya ng nanay ko. Napakamot sa kanyang ulo si Dos. Nagtawanan ng lahat sa kabila ng malakas na buhos ng ulan. Si Kuya Jacob nga pala, nasaan siya? Kunot noong tanong ni Lennon. Kinagat ni Adeline ang kanyang labi bago siya tumingin ng direkta
sa mga mata ni Lennon. Sa ngayon, hindi ko rin alam kung nasan siya, aniya. Ano? Gulat na turan ni Lennon. I'm sorry, I got carried away. Nag-alala lang ako bigla sa kanya. Hinalikan niya sa magkabilang pisngi si Adeline. Don't worry, kasama ni Jacob si inay. Mataas kasi ang lagnat niya dahil sa mga natamo niya sugat mula kay Alfred. Hinawakan ni Adeline ang dalawang kamay ni Lennon. Magiging maayos din ang lahat. Alam ko makakaligtas si Jacob. Masamang damo yun eh. Napatawa si Lennon. Oo, makaka-recover din kaagad si kuya. Naniniwala rin ako. Niyakap niya muli ng mahigpit si Adeline. Paano nga pala kayo nakaligtas? Tanong niya. Sasagot na sana si Adeline nang biglang magsalita si Jet. I saved them. Jet smiled. Tiningnan ng masama ni Lennon ang kanyang asawa nang binati nito si Jet at nginitian. Sa akin at kay Noel ang dapat siyang ngingiti ng ganun. Sino ba tong nakakairitang lalaking ito? Alam kong dapat ako magpasalamat, pero hindi ko alam kung bakit naiirita ako. Nagsiselos ba ako sa kanya? Sigaw ng isip ni Lennon. Mabuti naman at nandito ka na, Jet. Akala ko nakaalis ka na eh, ani Adeline. Pinagmasdan siya ni Lennon. Hindi ba niya kilala si Jet? Aba at, ikinuyom ni Lennon ng kanyang isang kamay. Kitang-kita yun ni na Sancho, Julius, 1 at 2, kaya napatawa ang mga to. Salamat nga pala sa pagliligtas mo sa asawa ko. May kailangan ka pa ba sa asawa ko? Mariing sambit ni Lennon. Confirm, wala siyang idea kung sino talaga si Jet, ani ng isip ni Adeline. Kanina pa siya natatawa dahil sa ikinikilos ng kanyang asawa. Hindi niya akalaing sobrang cute pala nitong magsalos at dahil doon ay mas lalo pa niya itong inasar. Jet, sumama ka na lang muna sa amin. Wala ka matutuluyan, di ba? Malaki naman ang bahay ni... Anong sumama? Hindi pa natin siya lubusang kilala. Baka mamaya modus operandi lang pala niya ang pagliligtas niya sa inyo ni Kuya. Natahimik sa Lennon nang maramdaman niyang pinagtitinginan na siya ng lahat. Ano bang nangyayari sa akin? Nagsiselos ba talaga ako sa lalaking ito? Napatingin ng lahat sa kabubukas lang na pinto nang biglang may sumigaw mula doon. Adeline! Howard! Nalaki ang mga mata ni Adeline nang yakapin siya ni Rexon. Pilit niyang inaalis ang pagkakayakap nito. Pero hindi niya ito naawat. Thanks God, you're safe. Nakapikit na tura ni Rexon habang yakap-yakap si Adeline. Pinandilatan ni Adeline si Lennon na ngayon na hindi man lamang nagrereklamo na may ibang lalaki. Worst, medyo matandang lalaking nakayapos sa kanya. Excuse me, sino po ba kayo? Aniya pagkatapos niyang kumawala sa pagkakayakap ni Rexon. I'm sorry Adeline, natuwa lang ako na sobra. Hindi mo ba talaga ako natatandaan? Tanong ni Rexon. Kumunot ang noon ni Adeline. I don't think so, she said. Ngumiti si Rexon. Wait, you look familiar. Nag-isip si Adeline. I'm your Tito Rexon. Kapatid ako ng Tatay Ruel mo. Diretsong sabi ni Rexon. Namilog ang mga mata ni Adeline. Inilapit niya ang kanyang mga mata sa mukha ni Rexon. Maya-maya pa'y naglulundag siya nang makumpirma niyang tiyuhin niya nga to. My God! Tito Rexon! Hindi po kita nakilala kaagad. I mean, look at you now. You're a well-established man. Kamusta po? Ang tagal niyong nawala. Ang tagal ko po kayong hinanap simula nung nasunog ang bahay namin sa San Martin. Kayo na lang po kasi ang alam ko na matatakbuhan sa oras na yon. Pero bigla din po kayong nawala. Tanging ngiti lamang ang tinugon ni Rexon. Now I can say that I'm really happy. Buo na ulit ang pamilya mo, Adeline. After all the chaos and problems, finally, and for that, I am beyond grateful for all of you. Tiningnan ni Adeline ng isa-isa sina Lennon, Rexon, Sancho, Julius, 1, 2 at Jet. Kumunot ang noon niya nang makita niyang kumakaway sa kanya si Haruto. Sino naman niyang isang yun? Bulong ni Lennon kay Sancho. Relax ka lang po Sir Lennon. Hindi niya po agawin si Adeline sa'yo. Tauhan po siya ni Sir Navarro. Natatawang sagot ni Sancho. That's Haruto, my loyal friend and family, Rexon said. Nagulat si Haruto sa kanyang narinig. Maya-may pa'y napangiti na siya. Kamahalan, sabihin niyo na po ang gusto niyo sabihin. Kailangan na po nating umuwi sa mansyon ninyo. May flight pa po kayo bukas. Paalala niya. Oo nga pala, sambit ni Rexon. Tito, you're leaving? Already? Where are you going? Hindi ka ba makikisaya sa amin ni na inay at tatay? Have you ever seen my son Noel?
For sure magkakasundo po kayong dalawa. May halong kalungkutan ang tono ng pananalita ni Adeline. After many years, ganyan lang ulit nakita ang kanyang tiyuhin, tapos aalis din pala to kaagad. Tumingin si Rexon kay Lennon. Take care of my niece. If you happen to make her cry, I'll sentence you to death. Ngumiti si Lennon at tumiling. That's not gonna happen, Tito Rexon, he assured. I just want to remind you, wag mo na ulit paglalaroan ng pamangkin ko. Tumingin si Rexon kay Adeline. Lumapit siya rito at pagkatapos ay may ibinulong. Gulat na gulat si Adeline sa kanyang narinig. I'm sorry. Sana mapatawad mo si Tito. Aalis na ako para parusahan ang sarili ko sa ginawa ko. Sorry din kung pinagdudahan kita. Kung may naisip ako masama sa inyo ng mama mo. Mangyaring huwag pumunta sa mga bagong lugar para lang hanapin ako. Malayo man ako sa inyo, isa lang ang masisiguro ko. I'll be watching and protecting you from afar. Mamahalin ko pa rin kayo buhat sa malayo. Nanginid ang mga luha ni Rexon, tumalikod siya kay Adeline at mabagal na naglakad patungo sa kinaroroonan ni Haruto. Hinawakan ni Lennon sa balikat si Adeline. Kinuha niyang kamay nito tinalikan. What's wrong? Why are you crying? Kanina lang sobrang saya mo dahil nakita mo si Tito Rexon. Bakit biglang nagibang ihip ng hangin? What did he say? Sunod-sunod na tanong niya. Kasabay ng pagtila ng ulan ng pagbagsak ng sunod-sunod na mga luha ni Adeline. She bit her lips before she hugged his husband. Para siyang batang umiiyak dahil inagawan ng paborito niyang laruan at pagkain. Hinaplos ni Lennon ang buhok ni Adeline at tinapik ang likod nito. Sige, iiyak mo lang yan. I will comfort you. I'll stop asking about it. Saka na lang ako magtatanong. No, scratch that. Saka na lang ako makikinig kapag handa ka nang sabihin sa akin ang dahilan ng pagluha mo. Ngayon, hinalikan niya ito sa noo. Adeline, nag-text na ba sa'yo si Tita Chloe? Saan daw hospital dinala si Kuya Jacob? Huli na nang ma-realize ni Jet na tinawag na naman niyang kuya sa Jacob. Umawang ang bibig ni Lennon. Tama bang pagkakarinig ko? Tinawag mong kuya si Kuya Jacob? Tinapunan niya ng masamang tingin si Jet. Agad na umisip ng paraan si Adeline para mabawasan ng tensyon sa paligid. Tinawagan niyang kanyang ina. Inay, nasaan na po kayo ngayon? Kamusta pong lagay ni Jacob? Tanong niya. Ang matatalim na titig ni Lennon ay nalipat mula kay Jet patungo kay Adeline. I mean Kuya Jacob. Adeline plastered a fake smile. Ano po? Hindi ko po kayo maintindihan. Masyado pong maingay dyan. Pakitext na lang po sa akin ang pangalan ng ospital at kung saang silid kayo naroroon. Sige po inay, maraming salamat po. Nag-cross arms si Lennon. Ginawa mo ba yon para ma-divert ang atensyon ko? Tumaas ang kilay niya. Let's go. Hinawakan ni Adeline ng isang kamay ni Lennon. Pinilit niya itong sumunod sa kanya. Walang nagawa sa Lennon kung hindi ang sumunod kay Adeline. Bago pa man sila bumaba mula sa rooftop ay binigyan niya ng isang mabilis na halik sa labi ang kanyang asawa. Pasalamat ka, mahal kita. You still owe me an explanation. After nating mabisita si Kuya Jacob, saka kita kukulitin tungkol sa Jet na yon. Tiningnan niya ng masama si Jet. Nauna ito sa paglalakad. Natatawa si Sancho, Julius 1 at 2 habang nakabuntot sa mag-asawa. Hindi nila akalain na isang babae lang pala ang makakapagpaamo sa mabangis at masungit na si Lennon. Pinanood ni Rexon ang grupo ni na Adeline at Lennon habang naglalakad ang mga ito papunta sa kanilang sasakyan. Palihim niyang pinahid ang kanyang luha, subalit hindi yun nakaligtas sa paningin ni Haruto. Kamahalan, maaari ko po bang malaman kung ano yung binulong niyo kay Adeline? Matyagang hinintay ni Haruto ang tugon ni Rexon. Ito ay tungkol sa kanyang anak na si Noel. Inamin kong nailigtas ko si Noel. Sagot ni Rexon. Naguluhan si Haruto. Positibo naman ang sinabi niya ni Rexon, pero bakit ramdam niyang sama ng loob ni Adeline dito? Niligtas ko si Noel mula sa mga tao ni Jacob para gamitin siya laban sa kanya at sa kanyang ina. Patuloy ni Rexon. Kamahalan, sambit ni Haruto. Let's go. I need to take a rest. Maaga pang alis ko bukas. Salamat sa pagiging loyal mo sa akin, Haruto. Simula bukas, malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo. I'm fired you. Sabi ni Rexon habang nakapikit. Nilingon ni Haruto ang sarili sa passenger seat. Hindi kita iiwan. Hindi ako. Final na yun. Maghiwalay tayo ng landas. Ngayon ihatid mo ko sa aking bahay. Ito ng aking huling utos bilang yung boss. Tuluyan ang pinikit ni Rexon ng kanyang mga mata, pero patuloy pa rin ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sundan?
ang huling kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.